Magsitayong ang lahat para sa ating panalangin. Miss Arabella, ikaw ang mag-lead sa ating panalangin. Thank you, Miss Arabella. Hapon sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Mabuti naman. Nakakain na ba kayo ng inyong hapunan ngayon? Magaling, mga bata. May lumiban ba ngayon sa ating klase? Magaling. Bigyan ang inyong sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling, mga bata. So, nandito ang ating pamantayan sa klase para masigurado na makinig ng mabuti. Makinig ng mabuti kapag ang guro ay nagsasalita o ang inyong classmate ay nagsasalita. O pangalawa, magbahagi ng ideya. Huwag tandaan po natin, huwag tayong mahiya na ibahagi ang ating ideya sa ating mga kaklase. Maging handa sa klase. Always maging handa, katulad na lang ng quizzes, pamantayan, at iba pa. Respeto sa bawat isa. Tandaan, palagi natin irespeto ang bawat isa sa atin. Irespeto nyo ang inyong mga kaklase kapag sila ay nagsasalita. Magaling. Ano po ang ating tinalakay ng last meeting? Ano po? Magaling. Ito ay sino ang bida dito? Magaling. Ito ay, ang bumibida dito ay mga hayop. Kung saan sila ay nagsasalita at sila ang mga karakter dito. Magaling, mga bata. Bigyan ng 5 palakpak ang sa mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling, mga bata. May aktibidad tayo ngayon. So, may ipapakita ko sa inyo ng mga larawan at sasabihin nyo kung ano ang inyong nakikita. Maliwanag po ba? Maraming salamat. Handa na ba kayo? Again, handa na po ba kayo sa ating aktibidad ngayon? Okay. So, igugrupo ko kayo sa 2 grupo. Ito ay group 1 at ito ay group 2. Ngayon, kung sino ang mauunang mula sa aking ipapakita na pictures, sila po ay maaaring makakuha ng 1 puntos. Ngayon, handa na po ba? First picture. Ano ito? Yes, group 1. Tama. Ito ay isang mata. Magaling, group 1. Handa na po ba kayo sa pangalawang picture? Ano naman ito? Ano ito? Ito ay isang bata. Magaling. Group 2 sila ang nakakuha ng 1 puntos naman ngayon. Ito ay isang bata. Magaling. Handa na ba kayo sa pangatlong larawan? 1. Tada! Ano naman ito? Ito ay isang uri ng prutas. Anong uri ng prutas kaya ito? Yes, group 1. Ito ay isang pinya. Magaling, group 1. Maaari ko po bang tanong, nakakain na po ba kayo ng pinya? Wow! Talagang nakakain kayo ng pinya. Kasi ito ay tumutulong sa ating katawan. Magaling. Isa lang. Handa na po ba kayo sa pang-4 na larawan? Ito. Ano to? Ito ay group 2. Ito ay isang bakuran. May mga bakuran po ba kayo sa inyong bahay? Magaling. Magaling. Ngayon, may isang larawan na natitira.
So, ang kailangan niyong gawin ay mag-unahan kung sino ang mauunang magtaas ng bandera ay sila ang makakasagot nito. Handa na po ba kayo? Ano daw? Yes, Group 1. Isang nanay. Magaling. Kaya, bigyan ng 5 palakpak ang Group 1 dahil sila ang nanalo sa aktibidad na ito. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling mga bata. May idea na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayon? Okay, Miss Arabella? Magaling. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang isang alamat. Pero bago yan, ano nga ba ang alamat? Pakibasa po. Maraming salamat. Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagsasalaysay ng mga pinagmula ng mga bagay-bagay na sa daigdig. Ang salitang alamat ay panumbas sa salitang legendus ng wikang Latin at legend ng wikang Ingles sa ibig sabihin ang look upang mabasa. Sa alamat ay nagsisimula dito ay simula. Sa simula ay nakapaloob dito ang tauhan. Tauhan, tagpuan at suliranin. Ngayon, tauhan. Kung sino-sino ang magsisiganap sa kwento at kung ano ang papel na gagampanan ng bawat isa. Maaring bida, kontrabida o suportang tauhan. Pangalawa, tagpuan. Nakasaad ang lugar na pinagyarihan ng mga aksyon, insidente, gayon din ang panahon kung sakaling naganap ang kwento. Suliranin. Nagsasaad ng problemang haharapin ng pangunahing tauhan. Gitna. Sa gitna naman ay nakapaloob dito ang tatlo. Sa saglit na kasiglahan, tunghalian, kasukdulan. Tunghalian nagsasaad na sa panitig, pakikitunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliraning kakaharapin. Kasukdulan, ang pinakamadulang bahagi kung saan maaaring tayan dito. Susunod, wakas. Sa wakas naman ay nakapaloob dito ang dalawa. Kakalasan at katapusan. Kakalasan ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbabahagi ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari ng kasukdulan. Katapusan, ang bahaging paglalahad ng pagiging resolusyon ng kwento. Ngayon, may idea na po ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayon? Miss Emmy. Thank you, maraming salamat, Emmy. Dahil ngayon, ang ating tatalakayin ay pakibasa po, alamat ng pinyan. Narito ang ating layunin. Pakibasa po lahat na ilalahad ang mga elemento ng alamat. Na pagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa alamat. Na ipapakita ang pagpapahalaga sa mga katutubong panitikan tulad ng mga alamat. Ngayon, ating babasahin ang alamat ng pinya sa inyo at kailangan niyong makinig ng maayos dahil bawat may mga katanungan ako dito. Maliwanag po ba? Maraming salamat. Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Penang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bugtong na anak. Kaya lumaki si Pinay na lawan. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Ngunit laging ikinakatwiran ni Pinang na alam na niya
ang gawaing mga itinuturo ng ina. Kaya't pinabayaan na lang niya ang kanyang anak. Okay, may tanong ako. Ano ang pangalan ng mag-inang bilang pangunahing tauhan? Ivy? Maraming salamat, Ivy. Magaling. Ito ay si Aling Rosa at Pinang. Magaling. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan niya dahil sa kalalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa. Sisilbihan naman siya ng kanyang anak kahit papaano. May tanong po ako, ano ang ginawa ni Pinang? Bakit napabayaan niya ang kanyang sinasaing na lugaw? Emmy? Magaling, Emmy. Thank you. Maraming salamat. Dahil sa kakalaro niya, kaya napabayaan niya ang kanyang ginagawa. Magaling. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya't napilitan si Pinang ang gumagawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo. Tinanong ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganun ang nangyayari. Walang bagay na hindi tinatanong ni Pinang kung saan ito dahil hindi niya makita. Nayamot si Aling Rosa sa kakatanong ng kanyang anak, kaya bigla na lang niyang nasabi na, "Naku, Pinang! Sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at nang hindi ka nang tanong ng tanong sa akin." Ngayon, ano ang sinabi ni Aling Rosa sa kay Pinang? Magaling. Dahil alam niya galit na ang kanyang ina ay di na umimik si Pinang. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Anak, ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at maghanda ng pagkain. Pagkaraang araw, ay magaling na si Aling Rosa. Hinahanap niya si Pinang. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Paglabas ni Aling Rosa, may nakita siyang isang pinya sa kanilang bakuran. Inisip niya na baka ito si Pinang. Dahil naisip niya bigla yung mga sinabi niya, yung mga nabitawan niya na salita. Kaya, inalagaan na lang ni Aling Rosa ang pinya. Ngayon, handa na po ba kayo sa ating aktibidad na susunod na aktibidad? Hahatiin ko kayo sa tatlong grupo. Ito ay Group 1, Group 2 at Group 3. Ang Group 1 ay guguhit ng eksena sa kwento. Kung talagang nakinig kayo sa akin, ay kaya niyong iguhit ang mga eksena sa kwento. Ang Group 2 naman ay magbigay ng katangian ng mga tauhan o character traits. Kayo naman na Group 2 ay kung talagang nakinig kayo sa akin, ay makakabigay kayo ng mga katangian. At ang Group 3 naman ay ayusin ang mga pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Maliwanag po ba? Ngayon, may 5 minuto lang po kayo para matapos ang inyong mga aktibidad. Tapos na po ba? Magaling! Maaari niyo po bang ibigay sa akin dito para makita ko kung ito ay tama o mali. Ngayon, sagutan ang mga tanong sa inyong papel. Ano ang isang alaman? Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Bakit naging pinya si Pinang? May 5 minuto kayo para sagutan ang mga tanong na ito. Tapos na po ba?
Maraming salamat. Maaari niyo sa akin ibigay. Basahin at unawain ang tamang sagot sa inyong papel. Ngayon, may 7 minuto kayo para sagutan ng mga tanong na ito. Tapos na po ba? Maraming salamat. Ngayon, ating titingnan kung tama ang inyong mga sinulat na sagot. Ano ang sagot sa number 1? Sino ang batang laging inuutusan ngunit ayaw sumunod at lagi nagtatanong kung nasaan ang mga gamit? A. Aling Rosa. B. Pinang. C. Maria. D. Juan. Tama! Letter B. Pinang. Ngayon, sino ang nakakuha ng perfect score? Marami. Talagang nakinig kayo sa akin. Maraming salamat. Ibigay niyo sa akin ang inyong mga papel para naman sa inyong takdang aralin, kopyahin ito at sagutan sa inyong bahay. Maaari kayong magpatulong sa inyong mga magulang. Kopyahin sa inyong notebook ang mga may hirap na salita mula sa kwento at hanapin ang kahulugan nito. O kaya naman gumuhit ng larawan na nagpapakita ng aral ng kwento. Naisulat niyo na po ba? Maraming salamat. Kung wala na po kayong katanungan, maaari po bang magsitayo ang lahat para sa ating closing prayer? Okay? Goodbye, class!